So mga sangkay, tingnan po natin ang malaking dilubyo na nagaganap sa Metro Manila. Mga sangkay, actually hindi lamang po ito Metro Manila kundi buong Luzon. Mga sangkay, itong nakakaranas ngayon ng matitinding hagupit. Na bagamat walang bagyo pero grabe po yung epekto ng sama ng panahon. At ito mga sangkay, talaga nga namang nakakakilabot to kung titingnan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy guys, isubscribe niyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ginagawa po nating komentaryo, mga vlog po natin dito sa YouTube. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto yun mga sangkay. Grabe itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, no? Sa Metro Manila dahil sa magdamag. Nagkabulbul din ang traffic sa Metro Manila dahil sa magdamag na ulan. Okay, so hindi pa po ito tapos ha. Akala po natin tapos na, hindi pa po. Mag-iingat po ang lahat dahil tuloy-tuloy pa po ito ngayong linggo mga sangkay. Itong ganitong klaseng weather. Ang ilang motorista tuminig pa ng subukang tumawid ng baha. Narito ang Frontline Report. Maagang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila ngayong Lunes. Ang resulta, pagbaha. Grabe oh. Hindi tuloy makausad ang mga Makati. motorista sa bahaging yan ng Buendia, Makati. Ang ilang rider, umikot na lang kahit baha rin sa dinaanan. Ang mga commuter naman, lumakad na grabe. sa Center Island, makaiwas lang sa baha. Ganito na po yung Pilipinas ngayon mga sangkay. Yan ang resulta dahil po sa mga pangungurap ng mga politiko. Pero marami pa ring lumusong na lang, lalo na yung mga papasok ng trabaho. Grabe. Maging ang bangketa sa Hilpuyat, hindi rin nakaligtas sa baha. Grabe oh. Hindi tayo malusot. Yan yung mga sasakyan nakalutang na, pambira. Sa Chino Roses Avenue, Oh my umirik goodness. ang sasakyang yan matapos subukang makatawid sa tunnel. Oh my goodness. Sa Osmeña, sa gilid lang dumadaan ang mga rider dahil mas mataas ang tubig sa gitnang bahagi ng kalsada. Makatuloy yung mga sasakyan. Grabe. Hanggang tuhod na yung lampas tuhod na. Stranded na kami rito sa may Katipunan. Stranded naman ang ilang motorista sa Katipunan Avenue, Quezon City. Abot tuhod na kasi ang baha. Naku, yari yung mga sasakyan. Ang mga Yan ang mahirap dyan kasi pag natrap po yung mga kotse sa gitna po ng baha, wala po talaga choice kasi marami sila eh. Wala malikuan dyan. motorista sa Quezon Avenue, lakas loob na sinuong ang baha. Ganon din ang mga nasa Commonwealth eastbound. Habang sa E. Rodriguez, bukod sa ulan at baha, malakas din ang hangin. Grabe. Sana all. Ang dating basketball player na si Mark Cardona, napatalon at naligo na lang sa mataas na baha sa G. Araneta Avenue. Sa Barangay Del Monte, lampas tao na ang tubig. Ang ibang mga residente, nagawa na ngang mag-swimming. Grabe. Sa Mandaluyong City, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar. Sa Barangay Hulo, may natagpuan pang ahas sa ilog. Ito Marikina City. Tumaas din ang tubig sa Marikina. Nag-zero visibility pa nga dahil sa malakas na ulan. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Pasay City. Sa Barangay 183, Pasay naman to. rumonda na ang barangay para i-check kung may mga residenteng kailangan ng lumikas. Grabe, Pinasok no? na kasi ng baha ang ilang bahay. Ay, mag-evacuate po. Binuksan ng barangay ang kanilang gymnasium para sa mga residenteng nais lumikas. Naperwisyo rin ang malakas na buhos na ulan at mabilis na pagbaha ang malaking bahagi ng Maynila. Sa Maynila Sa naman to. Espanya, gutter deep ang tubig, kaya bumigat ang trapiko. Papainin mo na, huwag niyo diretsyon ka. Okay? Pahirapan tuloy ang mga commuter sa pagbaba ng mga sasakyan. Sa Uste Grabe. nga, bumagsak na ang letter U sa block letters ng UST sa Plaza Mayor dahil yan sa baha at nagdaang malakas na ulan. Dahil sa pag-ulan at pagbaha, nagpatupad na ang pamahalaan ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at sa 12 pang lalawigan ngayong araw. Nagpatupad din ng alternative learning modes para sa mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Nagbabalita mula
Okay, so ito yung balita mga sangkay ng News 5. Ganyan po kalala. So ito naman, tingnan po natin ang balita from Billionaire News. Kasi ang lala po talaga na nangyayari ngayon. At ito pa ang matindi. Kung sa Luzon, sobrang grabe yung ulan. Doon naman po sa Visayas daw, wala na pong ulan-ulan, matagal na. Kawawa na daw po yung mga pananim, nagbibitak-bitak na daw po yung lupa. At marami na daw po ang nauubusan ng supply ng tubig. Kaya hiling nila po doon, ulanin sila kahit isang araw lang mga sangkay. Mga nararanasang pagbaha sa Quezon City. Sa ilang lugar, umabot pa ng lagpas tao ang tubig. Grabe. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban. Live mula sa barangay Doña Imelda sa Quezon City. Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo? Willard, kanina nga yung nabanggit mong lugar, kanina Bahain talaga yan. pinuntahan nga natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon, nandito tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo dun sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na galing sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag ng mga ulan na Grabe oh. naranasan simula pa kaninang umaga sa City. Ito tatalon Kita Quezon sa City. video ng Barangay Tatalon, Gala ako dyan dati, yung mga way back pag 2014. na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Grabe. Kita pa ang pagdaan ng mga residente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona. At nagbiro na pa na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Seville Avenue sa Quezon City. Ayan. Kaya naman sa Jet Facebook ski, oh. post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang may angkas na isa pang lalaki. Kita rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas Grabe. naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng kisame ng isang condominium building Oh my goodness, saan ba yan? sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionaire News Team. Oh my. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris. Ano po nangyari, kuya? Biglang nahulog. Tapos pumutok na gulat. Pumutok. Ano po yung nahulog Ano dun? nung dahil sa taas oh? Delikado yan. Dumadaan lang po kayo dito, kuya. Pauwi na ako. At ulas na ako. Biglang tumakbo. Grabe, no? So, yan po yung ganap mga sangkay sa Metro Manila. Pero kawawa din ngayon mga sangkay yung yung ibang mga lugar, no? Doon po sa Visayas kasi wala daw pong ulan-ulan. Dito yung reklamo natin, sobrang lakas ng ulan, no? Sa Metro Manila ang lakas ng ulan. Dito naman sa Visayas mga sangkay, ang reklamo naman sobrang init ng panahon. Wala na daw pong supply ng tubig yung iba mga sangkay, hirap na. El Nino nga mga sangkay, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Again, mag-iingat po kayo today dahil delikado po ang sitwasyon, mga sangkay. Alright? Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung mga content natin dito. Related po ito sa Bible prophecy. Marami po kayo matututunan dito. Alright? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.